Ang lalaking may suot na kupas na baseball cap ay pumasok sa Santos's Diner, kasabay ng pag-ugong ng pinto at ng maliit na kampanilyang kumalimbang sa ibabaw nito. Walang tumingin, hindi ang mga kahera, hindi ang mga kusinero. Eksakto kung paano niya ito gusto. Madaling nakihalo si Ricardo Santos, nakasuot ng kupas na pantalon de maong, lumang kamiseta na plaid at balbas na hindi niya aahitin sa 3 araw. Umepekto ang kanyang anyo. Walang nakakakilala na siya mismo ang may-ari ng lugar. 15 taon na ang nakalipas nang sugalan ni Ricardo ang isang naluluging diner at gawing paboritong kainan ng kapitbahayan. Ngayon, 4 na sangay na ang nakakalat sa buong syudad. Pero nitong mga huli, bihira na siyang makapunta. Puro mga pulong sa negosyo, bagong proyekto at tawag mula sa mga investor ang bumabalot sa kanyang oras. Gayunman, may hindi siya mapakali. Maganda pa rin ang mga pagsusuri ng mga customer, ngunit may mga nakakaabahalang palatandaan. Mas maraming empleyado ang nagbibitiw at tila lumiit ang kita ng pangunahing sangay na ito kahit puno pa rin ng mga parokyano. Isa lang ba? Tanong ng isang waitress na halos hindi man lang siya nilingon mula sa kanyang notepad. Pwede na sa counter, sagot ni Ricardo. Pinapakalalim ang kanyang boses upang hindi siya makilala. Umupo siya sa dulo ng counter, piniling lugar kung saan kita niya ang buong kainan nang hindi siya nakikita. Puno ang lunch crowd, mga waiter na nagmamadali sa pagitan ng mga mesa, kusinang umaalingaw-ngaw sa mga order, at ang cash register na walang tigil ang tunog. Sa ibabaw, maayos ang lahat. Pero dama ni Ricardo na may mali. Doon niya napansin ang isang matandang lalaki sa gawaan ng plato. Ang dishwasher, halatang lampas na sa edad ng pagreretiro, ay kumikilos ng may mahinahong layunin. Habang ang iba ay nagmamadali, siya ay banayad. Ang payat at kulubot niyang mga kamay ay maingat na naglalagay ng mga plato sa tamang lugar. Bahagyang nakayuko ang kanyang likod, puti na ang lahat ng buhok, ngunit matalim pa rin ang mga mata. Lumapit ang isang kahera na may name tag na Carmen. "Ano ang sayo?" tanong niya. "Turkey Club at kape," sabi ni Ricardo, sabay abot ng 20. Tumango siya patungo sa matanda. Matagal na ba siyang nagtatrabaho dito? Napairap si Carmen, parang habang buhay na. Dapat nag-retire na siya noon pa kung tatanungin mo ako. Sa loob ng 1 oras, tahimik na minamasdan ni Ricardo ang dishwasher na kalaunay nalaman niyang si Carlos ang pangalan. Hindi tumigil sa pagtatrabaho ang matanda. Kahit nang masabuyan siya ng maruming tubig dish ng isang busboy, tuloy lang siya. Binabati siya ng mga customer at palaging may ngiti o mabait na salita siyang isinasagot. Habang humuhupa ang lunch service, may kakaibang nangyari. Isang batang ina na may 2 anak ang nagbayad, ngunit biglang nag-iba ang kanyang mukha nang buksan ang pitaka. May ibinulong siya kay Carmen na agad namang sumimangot at tinawag si Mario, isa pang kahera. Nagbulungan silang may inis habang lalong kinakabahan ng babae at nagsimulang magulo ang mga bata. Napansin ito ni Carlos. Pinunasan niya ang kamay, lumapit sa register at may ibinulong. Nakita ni Ricardo na nag-abot siya ng pera kay Carmen mula sa sariling bulsa. Naliwanagan ang mukha ng babae, nagpasalamat kay Carlos at umalis kasama ang kanyang mga anak. 3 beses na yan ngayong linggo, bulong ni Mario. Matandang tanga, mauubos ang pera niyan kakabigay sa kung sino-sino. Nakangising sabi ni Carmen. Malamang wala na siyang pera. Baka nga doon na natutulog sa lumang kotse niya. Mas madiin na hinawakan ni Ricardo ang tasa ng kape. Ang manager na si Teresa, na bahagyang naaalala niyang siya mismo ang kumuha noon, dumaan ng hindi napapansin ang nangyayari. Sa paglipas ng mga oras, patuloy siyang nanood. Hindi umalis si Carlos kahit tapos na ang kanyang shift. Sa halip, nililinis pa niya ang mga sulok na hindi pinapansin ng iba.
2 beses pa niyang nakita itong tahimik na tumulong sa mga taong kapos sa bayad, isang binatilyong hindi gumana ang card at isang matandang nalito sa presyo. Bakit niya ginagawa iyon? Tanong ni Ricardo sa lalaking katabi niya sa counter. Si Carlos. Sagot ng lalaki na ang pangalan ay Ronnie, isang matagal ng suki. Isa siya sa mga mabubuting tao na wala ang asawa niya, ilang taon na ang nakalipas. Kinain ng kanser ang lahat ng ipon nila pero ayaw niyang tumanggap ng tulong. Ipinagmamalaki niya ang sariling sikap kaya nagtatrabaho pa rin siya kahit masakit na ang mga kasukasuan niya. Sumasakit ang puso ko tuwing naririnig kong pinagtatawanan siya ng mga mas batang empleyado. Tiningnan ni Ricardo si Carlos na palihim na minamasahe ang kanyang likod. Bahagyang napapangiwi pero hindi siya bumagal. Maya-maya isang waitress ang nakahulog ng tray na puno ng plato. Agad na rumesponde si Carlos na may dalang mop bago pa man may ibang nakatulong. "Huwag mong intindihin, Hija," sabi niya ng malumanay. "Normal lang ang mga aksidente." Dumaan si Mario at bumulong, lalo na kung may mga matandang hindi na marunong tumigil." Naging balisa ang waitress pero hindi umimik habang tumatawa si Mario palayo. Pagsapit ng 5:00, dumating na ang bagong crew para sa dinner shift. Dapat nakauwi na si Carlos noon pa, ngunit nakita ni Ricardo na nagsisimula na itong maglinis ng grease traps. Isa sa pinakamaduming trabaho, kadalasang iniiwan para sa night shift. "Carlos, umuwi ka na," sigaw ni Teresa habang palabas. "Night shift na ang bahala dyan." "Malapit na akong matapos," sagot ni Carlos. Umiwas na naman si John. "Huwag kayong mag-alala kung magtagal pa ako," mahinahong sabi ni Carlos. Napabuntong hininga si Teresa, halatang sanay na sa ganoong sagot. Hindi na siya nakipagtalo, tumango na lang at umalis. Hindi iyon ang unang beses na nanatili si Carlos lampas sa kanyang oras. Alam yon ni Ricardo. Habang umiinom ng 3 tasa ng kape, binabantayan ni Ricardo sina Carmen at Mario. Ang 2 kahera ay nagbubulungan sa dulo ng counter, palihim na tumitingin kay Carlos at nagkakatinginan na parang may alam. Ang paraan ng kanilang pagkilos, maingat na parang may tinatago, nagbigay ng kaba kay Ricardo. Hindi lang ito kahina-hinala, pakiramdam niya'y sinasadya talaga. Biglang lumapit si Carmen sa rehistro, nakakunot ang noo at tinawag si Mario. Sabay nilang sinimulang bilangin ang cash drawer ng may pagmamalabis, malakas ang boses para marinig ng iba. "Kulang na naman tayo," sigaw ni Mario. 3 beses ngayong linggo." Huminto si Teresa na papalabas na. "Magkano?" 4.52, sagot ni Carmen. Sinadyang malakas ang boses para marinig ng mga mesa. "Pareho noong Martes at 35 noong Huwebes," dagdag ni Mario. Nakita ni Ricardo si Carlos na bahagyang tumuwid ang likod, may lungkot sa mukha. Hindi tama ang pakiramdam niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Carlos, pagtulong sa mga customer, pagtatrabaho ng lampas oras, kusang tumulong. Ngayon naroon siya sa gitna ng kusina at malinaw kay Ricardo na pinupuwersa siyang pagbintangan. Hindi niya inasahan ito nang pumasok siya sa Santos's Diner. Ang inaakala niya'y pag-aaral ng operasyon. Baka ayusin ang ilang problema sa negosyo. Pero higit pa rito ang kanyang nadiskubre. Mas mabigat, mas nakakaalarma. Tinitigan niya si Carlos, nakatayo ng tahimik sa ilalim ng ilaw ng kusina at nagpanata si Ricardo sa sarili. Aalamin niya ang buong katotohanan. Kahit gaano kahirap, kailangan niyang malaman kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Kinabukasan ng hapon, bumalik si Ricardo. Nakasuot pa rin ng parehong kupas na damit at may sombrerong mababa ang tabing upang hindi makilala. Wala na ang lunch crowd at tahimik ang dinner. Umupo siya sa isang booth malapit sa counter, sapat para makarinig pero hindi kapansin-pansin.
Naroon na si Carlos, mas mabagal ng kumikilos kaysa kahapon. Napansin ni Ricardo na palihim itong humahaplos sa pulso kapag walang nakatingin. Nandoon din sina Carmen at Mario, nagbubulungan muli tuwing hindi nagseserbisyong customer. Umorder si Ricardo ng kape at pie. Binuklat niya ang dyaryo at kunway nagbabasa pero nakikinig sa bawat salita ng dalawang kahera. Iilan na lang ang nasa loob ng diner, ilang suki at isang lalaking nagtatrabaho sa laptop. Doon narinig ni Ricardo si Mario. Hulaan mo, nakangising sabi ni Mario. Nag-research ako. 7 taon na si Carlos dito. Isipin mo yon, 7 taong naghuhugas ng pinggan. Tumawa si Carmen. Mas malala pa, palaging nagbibigay ng pera. Tulad kahapon, tinulungan pa yung single mom. Seryoso? Oo nga, sabay tawa ni Mario. Kunwari bayani gamit ang barya-barya. Sigurado akong dilata ng pusa ang kinakain niyan para makatipid. Nanikip ang panga ni Ricardo pero wala siyang sinabi. Ang dinner na ito'y dapat lugar ng respeto para sa mga manggagawa at customer. Ang marinig ang sariling empleyado na minamaliit ang isang tapat na tao'y nakakasuka sa kanya. Alam mo, bulong ni Carmen, malamang doon siya natutulog sa kotse niyang bulok. Nakita mo na yon? Muling natawa si Mario. Ako, hula ko nasa karton siya sa likod ng Walmart. Pero seryoso, dagdag ni Carmen, nagiging problema na siya. Napapansin na ni Teresa ang nawawalang pera. Bahagyang yumuko si Ricardo, kunwari nagpalit ng pahina sa dyaryo. Kaya ito ang plano, bulong ni Mario. Alam na natin na palaging naglalagay ng pera si Carlos sa register kapag hindi makabayad ang customer. Hindi alam ni Teresa yon. Ang alam lang niya, kulang lagi ang drawer. Nagniningning ang mga mata ni Carmen. Kung gagawin nating kulang ulit, eksakto, sabay tango ni Mario, at siguraduhin na siya ang makikitang malapit sa rehistro pagkatapos. Iisipin ni Teresa na siya ang nagnanakaw. Halos hindi mapigilan ang tuwa ni Carmen. Ang galing. Nanatiling nakaupo si Ricardo, hindi makakilos, nagulat sa narinig. Hindi na sila nanunukso lamang, plano na nilang ipahamak si Carlos. Pero bakit? Sumagot si Mario nang hindi alam na may nakikinig. May pinsan ako na naghahanap ng trabaho, mas bata, mas mabilis. Kung wala si Carlos, makukuha ko siya rito at paghahatian natin ng referral bonus. Dagdag ni Carmen at sawa na ako sa panunood kay Carlos na parang ginagawa itong soup kitchen. Yung tipong inaidolo siya ng mga customer? Nakakaumay, ngumisi si Mario. Bukas na, inventory si Teresa, tutok siya sa register numbers. Falsipikadohin natin ang bilang, sabi ni Carmen, at sisiguraduhin na si Carlos lang ang mukhang may sala. Nag-fist bump silang dalawa bago bumalik sa trabaho. Eksaktong dumating ang isang pamilyang papasok. Nanatiling nakaupo si Ricardo, hindi nagalaw ang kape. Isang halo ng galit at lungkot ang kumuyom sa kanyang dibdib. Ang lugar na itinayo niya ng may pagmamahal, ngayon ay unti-unting nilalason mula sa loob. Nanatili si Ricardo sa buong hapon, tahimik na pinagmamasdan si Carlos habang patuloy itong nagtatrabaho. Sa kabila ng sakit na bakas sa bawat maingat na hakbang, nanatiling nakapokus at maingat ang matanda. Nang may nahulog na tumpok ng plato ang isang server, agad na rumesponde si Carlos. Tinakpan siya mula sa saway ng manager nang hindi nagsasalita. Maya-maya nang masira ang coffee machine, si Carlos pa rin ang naiwan upang ayusin ito. Siguraduhin na tama ang pagkakagawa. At gaya ng nakaraang araw, nang ma-decline ang card ng isang binata sa rehistro, palihim na iniabot ni Carlos ng pera kay Carmen, iniisip na walang nakakapansin. Narinig ni Ricardo si Mario na nagtanong pagkatapos, "Bakit palagi mong pinapalampas ang batang iyon?" Bahagyang kumalabit ng balikat si Carlos. Kakawala lang ng trabaho ng nanay niya. Ayaw niyang tumanggap ng limos pero kita ko na gutom siya. Minsan, isang mainit na pagkain lang ang kailangan ng bata.
Pagtalikod ni Carlos, agad na napairap si Mario at gumawa ng nakakaalipustang mukha kay Carmen na pinigil ang pagtawa. Nanikip ang panga ni Ricardo. Ang kabaitan na ipinapakita ni Carlos ay lalo lang nagbibigay ng gatong sa kanilang kalupitan. Nang magsara na ang diner, nagbayad si Ricardo ng bill at umalis, pero hindi umuwi. Nagpark siya sa kabila ng kalsada at naghintay. Halos 1 oras matapos ang kanyang shift, saka lang lumabas si Carlos. Nanonood si Ricardo habang sumasakay ang matanda sa kalawangin nitong buwik. Hirap na umandar ang makina. Sinundan niya ito mula sa malayo. Patay ang ilaw ng kotse. Hindi ito tumungo sa mga tirahan. Sa halip, lumiko sa isang lupang kalsada sa likod ng mga tindahan malapit sa diner. Dumikit si Ricardo. Ingat na hindi siya makita. Huminto ang kotse malapit sa kumpol ng mga punong gubat na natatakpan ang isang bakanteng lote. Doon sa anino may nakatirik na sirang trailer, sobrang liit at luma na mahirap paniwala ang may nakatira pa. Umakyat si Carlos sa kanilang nanginginig na kahoy na baitang, itinulak ang matigas na pinto at pumasok. Nag-ilaw ng mahina ang loob. Nakatulala si Ricardo, tinatamaan ng mabigat na konsensya. Paano niya hindi ito nalaman? Paano ang taong ito na napakaraming naibigay, nabubuhay ng ganito habang siya, ang may-ari, ay abala lamang sa kita at pagpapalawak? Kinabukasan, nakadiskubre si Ricardo ng lakas ng loob. Bumalik siya sa diner, nakadiskuwelo pa rin at nakipag-usap ng kaswal sa ilang matagal ng suki. Kilala niyo ba ang dishwasher si Carlos? Maingat niyang tanong. Ano ang kwento niya? Napabuntong hininga ang matandang babae. Namatay ang asawa niyang si Martha. 5 taon na ang nakalipas dahil sa kanser. Ibenta nila lahat para sa gamutan. May pamilya pa ba siya? Tanong ni Ricardo. May anak na babae sa Seattle. Gusto siyang isama doon pero ayaw niya. Sabi niya, ayaw niyang maging pabigat. Ipinagmamalaki niya ang sariling sikap. Masyadong mapagmataas siguro. Habang pauwi si Ricardo, malinaw na sa kanya, hindi siya pwedeng manahimik at hayaang sirain ng 2 makasariling empleyado ang isang taong tulad ni Carlos. Halos hindi nakatulog si Ricardo. Sa bawat pagdilat niya, naaalala niya si Carlos. Ang kanyang pagod na balikat, nakayuko, umaakyat sa bulok na baitang ng trailer na halos hindi kasya ang isang tao. Ang agwat sa pagitan ng marangyang buhay ni Ricardo at tahimik na pakikibaka ni Carlos ay tumama sa kanya ng parang suntok. Pagsikat ng araw, nagsimula na siyang magtawag, pinagsasama-sama ang piraso ng isang plano. Nakipag-ugnayan siya sa mga taong makakatulong at nag-schedule ng pagpupulong. Kinabukasan ng umaga, bumalik siya sa diner bago pa ito magbukas. Dumating si Carlos ilang sandali pa, dala ang lumang sasakyan nitong hirap na humarurot. Napansin niyang huminto ito upang haplusin ang masakit na likod bago muling pumasok ng tahimik gaya ng dati. Pero sa halip na sumunod, dumiretso si Ricardo sa isang coffee shop kung saan may ka-meeting siya. Si Ronnie, ang suking nagsalita ng may kabaitan tungkol kay Carlos noon. Salamat sa pagkikita, sabi ni Ricardo, nakatago pa rin ang anyo. Hindi ko matigil ang pag-iisip sa pinagdadaanan ni Carlos. Dahan-dahang tumango si Ronnie habang hinahalo ang kape. Kilalang kilala ko si Carlos, halos 6 na taon na. Nagsimula siyang magtrabaho sa diner matapos mamatay si Martha. High school sweetheart sila, kasal ng 52 taon. Ang cancer, naubos lahat? Tanong ni Ricardo. Tumango si Ronnie malungkot. Higit pa sa lahat, may ipon sila bahay sa Maple Street, pero eksperimento ang gamutan, hindi saklaw ng insurance, kaya ibinenta ni Carlos lahat. Ang bahay, ang kanyang retirement, pati kotse, ginawa ang lahat para makuha ang pinakamainam na gamutan. May naitulong ba? Nagdagdag ng 8 buwan, sagot ni Ronnie, namumuo ang luha. Mahihirap na buwan, pero mahalaga para sa kanya. Sabi niya,
sulit ang bawat araw. At pagkatapos niyang pumanaw, tanong ni Ricardo, hindi tumigil ang mga bayarin pero ayaw magdeklara ng pagkabangkarote si Carlos. Sabi niya, may utang siya at babayaran niya bawat sentimo. Doon siya nagsimulang maghugas ng pinggan. Tahimik na nakinig si Ricardo. Wala nang gustong kumuha sa kanya, dagdag ni Ronnie. 70 taong gulang, may arthritis at walang karanasan sa restaurant. Pero nagtatrabaho siyang higit pa sa mga lalaking kalahati ang edad. At ang trailer, maingat na tanong ni Ricardo, napabuntong hininga si Ronnie. Yun lang ang kaya niya matapos bayaran ng ospital at magpadala kahit kaunti sa anak niya. Hindi alam ng anak niya kung gaano kahirap ang sitwasyon. Sinigurado ni Carlos yun. Nagpapadala siya ng litrato mula sa diner, sinasabing maayos ang lahat. Ang alam ng anak, siya ang manager ng lugar. Bawat salita'y parang suntok sa sikmura ni Ricardo. Ang diner ay dapat higit pa sa negosyo. Dapat ito'y komunidad, isang lugar kung saan nagmamalasakitan ang mga tao. Sa kung anong paraan nawala ang bisyon na yon, pero hindi na muling mangyayari. May isa pa, bulong ni Ronnie, ibinaba ang boses, yung trailer park na tinitirhan ni Carlos, ibebenta na sa mga developer, may 60 araw lang sila para makalipat, para siyang sinuntok sa dibdib ni Ricardo. Saan siya pupunta? Tanong niya, kinatatakutan na ang sagot. Umiling si Ronnie. Wala, sobrang taas na ng renta sa bayan. Palagi na siyang tinatawagan ng anak niya para mapapunta sa Seattle. Pero ayaw pa rin niyang sumama, diin ni Ricardo. Mapait na ngumiti si Ronnie. Sabi niya, pamilya na raw niya ang diner. Ang mga kasamahan niya sa trabaho, ang mga customer na tinutulungan niya, sila na ang nagbibigay ng saysay sa buhay niya. Mas pipiliin niyang manatili at maging kapaki-pakinabang kaysa maramdaman na pabigat siya sa ibang lugar. Nagpasalamat si Ricardo kay Ronnie at bumalik sa Santos's Diner na mabigat ang loob. Nagsimula na ang morning rush at naupo siya sa parehong booth tulad ng dati. Mula roon, pinanood niya ang bawat kilos. Patuloy na nagtrabaho si Carlos sa dish pit, paminsan-minsang lumalabas para tumulong kapag naging abala. Medyo bumagal ang kanyang kilos pero tuloy lang siya, walang reklamo. Samantala, sinimulan ni na Carmen at Mario ang kanilang bitag. Pinanood ni Ricardo si Mario na nagbibigay ng maling sukli sa mga customer, itinatago ang sobra sa bulsa kapag walang nakatingin. Si Carmen naman ay nagvo-void ng mga totoong transaksyon, palihim na tinatanggal ang mga ito sa rehistro na kunwari system error. Paminsan-minsan, nagtatagpo ang kanilang mga mata, sabay smirk, at palihim na tinitignan si Carlos na para bang mga asong gubat na umiiikot sa kanilang biktima. Bandang 11:00, dumating ang isang pamilyar na mukha. Isang batang ina na may 3 anak, ang parehong babae na tinulungan ni Carlos ilang araw na ang nakalipas. Lumapit siya sa rehistro, maingat na binibilang ang kanyang pera, hindi sapat. Pasensya na, mahina niyang sabi kay Carmen. Akala ko sapat na, pwede bang iwan ko na lang ang tip para makabuo? Ngumiti si Carmen ng peke, halos hindi maitago ang kalupitan. Wag na, sabi niya ng matamis. Sigurado akong masaya na namang mag-donate ang dishwasher natin. At tinaasan niya ang boses. Carlos, may isa ka na namang charity case na tahimik ang buong lugar na mula ang mukha ng babae sa hiya. Ang kanyang mga anak ay nagtinginan, litong-lito sa tensyon. Lumabas si Carlos mula sa kusina, agad na nabasa ang sitwasyon. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang wallet at iniabot ang kulang na halaga. Salamat. Mahina ang bulong ng babae, hindi matingnan ang kanyang mga mata. Ibabalik ko sa iyo sa susunod na linggo pag sumahod ako. Walang pagmamadali, Amy, sagot ni Carlos na may mainit na ngiti. Kumusta ang mga bata ngayong summer? Agad na nag-iba ang hangin sa paligid. Nakipagkwentuhan siya ng mahinahon, tinanong ang kanilang mga libangan at binati siya sa bagong job interview. Pag-alis ng babae, taas noon na muli ang kanyang paglalakad.
Mula sa booth, narinig ni Ricardo si Mario na bumulong kay Carmen. Perpekto, may dagdag na $15 na naman tayo. Magwawala si Teresa. Pabulong na sagot ni Carmen. Sapat na ang nakita ni Ricardo. Lumabas siya at mabilis na tumawag sa telepono, ang huling hakbang sa planong pinagpuyatan niya buong gabi. Pagbalik niya, lumabas si Teresa mula sa opisina, may hawak na kalkuladora at bakas ng pag-aalala sa mukha. Mali na naman ang bilang, anya. Halos $100 ang kulang ngayong linggo. Agad na sumingit si Mario, sabik na itulak ang kasinungalingan. May napansin akong kakaiba sa rehistro nitong mga araw, sabi niya. Baka magandang ideya na tingnan ang mga kamera. Napabuntong hininga si Teresa. Matagal nang sira ang mga yon, hindi pa inaaprubahan ng may-ari ang budget para sa bago. Bagong balita yon kay Ricardo at hindi siya natuwa. Naisip niya agad na kakausapin ang kanyang regional manager. Well, dagdag ni Carmen ng kaswal, kahapon may nakita akong malapit sa rehistro habang break ako. Hindi naman siya karaniwang humahawak ng cash. At tumingin siya sa dish station, malinaw ang ibig sabihin. Naningkit ang kilay ni Teresa. Sinasabi mong si Carlos ang nagnanakaw? Hindi siya ganun. Nagkunwaring maawain si Mario. May mga taong nagiging desperado, sabi niya. Lalo na sa edad niya, buhay paycheck to paycheck. Mula sa bintana ng kusina, nakita ni Ricardo si Carlos. Walang kamalay-malay sa bagyong bumabalot sa kanya. Maingat pa rin niyang nililinis ang mga plato at pinapasok sa washer, pareho ng dedikasyon araw-araw. Mapula at magaspang ang kanyang mga kamay, sunog sa init ng tubig at mga kemikal, ngunit hindi siya natitinag. At sa sandaling yon, nagdesisyon si Ricardo. Bukas, hindi lang tungkol sa pagbubunyag ng kasinungalingan ni na Carmen at Mario ang mangyayari. Tungkol din ito sa pagwawasto ng mga maling nagawa sa kanyang negosyo. Wala ng trailer, wala ng pasakit na hindi napapansin. Magbabago ang lahat. Ngayon mismo magsisimula. Paglabas niya, nag-iba ang nararamdaman niya. Ang pagkabigla ay napalitan ng mas malamig, mas matatag na bagay, determinasyon. Magkakaroon ng kapalit hindi lamang para sa dalawang malupit na empleyado, kundi para rin sa kanya, sa kanyang pagkukulang na protektahan ang mga taong tumulong bumuo ng kanyang pangarap. Maagang bumalik si Ricardo sa diner, nakasuot pa rin ng payak na damit at umupo sa dati niyang pwesto sa booth sa sulok, yung may malinaw na tanaw sa parehong cash register at dish station. Umorder siya ng itim na kape at naghintay, tahimik na sinusundan ng mga mata ang bawat kilos. Sa umpisa, parang normal lang ang lahat. Dumating si Carlos ng eksakto sa oras, kahit mas mabagal na ang galaw kaysa kahapon. Mas halata na ang paninigas ng kanyang likod, ngunit hindi pa rin siya nagreklamo. Binati niya ang mga kasamahan ng magalang na tango at tahimik na nagsimulang magtrabaho. Magkasamang dumating sina Mario at Carmen, nagbubulungan at nakangisi na parang may itinatagong lihim. Si Teresa na may pabalik-balik mula opisina papuntang kusina, halatang balisa. Ang nawawalang pera ang bumabagabag sa kanya. Eksaktong 10:15 tumunog ang kampana ng pinto. Pumasok ang isang batang babae kasama ang kanyang anak na babae. Maayos ang kanilang pananamit, ngunit may maliliit na palatandaan. Gas-gas na sapatos, maninipis na tahi sa manggas ng coat ng bata. Mga palatandaan ng kahirapan. Siya si Angelina Castro, isang tunay na single mom na may 2 trabaho para suportahan ang anak niyang si Lily. Nakipag-ugnayan si Ricardo sa kanya sa pamamagitan ng community center. Bilang kapalit ng pagtulong niya ngayong araw, nagbigay si Ricardo ng malaking donasyon para sa kinabukasan ng pag-aaral ni Lily. Umupo sina Angelina at Lily sa booth malapit sa harap. Lumapit si Carmen, nakapaskil ang peking ngiti. Isang grilled cheese para sa anak ko at isang mangkok ng sopas para sa akin. Mahina at magalang na sabi ni Angelina. Makalipas ang 20 minuto, nagpunta si Angelina upang magbayad. Binuksan niya ang pitaka, kunwaring naghahanap, saka nagpabagsak ng mukha na puno ng pagkahiya. Pasensya na, mahina niyang sabi.
Akala ko sapat na. Sumasama ang card ko, kulang ako ng mga 15 dolyar. Agad naglaho ang magiliw na tono ni Carmen. Hindi kami namimigay ng pagkain, singhal niya. Siguraduhin mong tama ang pera bago umorder. Napuno ng luha ang mga mata ni Angelina. Tumingin si Lily, litong-lito sa biglang pagbabago ng tono. Pwede akong maghugas ng pinggan, alok ni Angelina, halatang balisa. Wala talaga akong ibang mapuntahan ngayon. May tao na para dyan, malamig na sagot ni Carmen. Mula sa bintana ng kusina, pinagmamasdan ni Carlos ang eksena. Tahimik niyang pinunasan ng kamay at lumapit. Ako na ang bahala, sabi niya, sabay kuha ng wallet. Hindi mo kailangang gawin yon, simulang tanggi ni Angelina. Ngumiti lamang si Carlos nang may kabaitan. Minsan kailangan nating lahat ng tulong. Pag gumanda na ang sitwasyon, ipasa mo na lang sa iba. Inilapag niya ang pera sa counter para bayaran ng pagkain. Nagpasalamat si Angelina, saka umalis kasama si Lily, dala pa rin ang dignidad. Mula sa booth, napansin ni Ricardo ang nakangising tingin ni Mario, wari nagtagumpay na ang plano. Makalipas ang 10 minuto, lumapit si Mario kay Teresa sa counter. Uy, baka gusto mong tingnan ulit ang Register 1. Sabi niya ng pasimple, ngunit may sapat na lakas ng boses para marinig ng iba. Sigurado akong kulang na naman tayo ng 20 dolyar. Napakunot ang noon ni Teresa. Imposible, binalanse ko yun 1 oras lang ang nakalipas. Lumapit si Carmen, kunway nag-aalala. Actually, may napansin ako kanina, sabi niya. Nang hindi makabayad yung babae, nakita kong si Carlos lumapit sa rehistro. Parang nakita ko rin siyang malapit sa pinto pagkatapos. Tinitigan siya ni Teresa. Sinasabi mo bang si Carlos ang nagnanakaw sa drawer? Nagkibit balikat si Mario. Sinasabi ko lang, kakaiba, sayang kung gumagana lang ang kamera, may ebidensya tayo. Lalong nayanig si Teresa. Kung may kumukuha talaga ng pera, kailangan kong malaman. Matagal nang nagtatanong ang may-ari tungkol dito. Pwede tayong mag-surprise count, mungkahi ni Carmen na may ngiting peke, bago pa may magtago ng bakas. Tumango si Teresa. Magandang ideya, gawin natin ngayon. Sabay nilang binuksan ang drawer at nagsimulang magbilang. Mula sa kabila ng silid, nakita ni Ricardo ang hitsura nila. Nakamit nila ang gusto nilang resulta. Kulang ng 37 dolyar, ani Teresa. Namumutla ang mukha. Higit 100 dolyar na ang nawawala ngayong linggo. Walang imik na tumayo siya at naglakad papuntang kusina. Sumunod sina Mario at Carmen, mga mukha'y puno ng kayabangan. Akala nila, panalo na sila. Carlos, tawag ni Teresa sa dish station, pwede ba kitang makausap sandali? Napatingin ang matanda, nagulat na makita siyang seryoso. Siyempre, sagot niya, may problema ba? Kailangan kong itanong ng direkta, ani Teresa, mabigat ang tono. Kulang na naman tayo, halos 40 dolyar. Nangyari ito matapos kang makita malapit sa rehistro. Bumagsak ang mukha ni Carlos. Ramdam ang bigat ng akusasyon. Iniisip mo, ako ang nagnakaw. Sumingit agad si Mario kunwari nahihirapan magsalita. Nakita ka naming palaging malapit sa drawer. Laging nawawala ng pera pagkatapos. Natigilan si Carlos. Tumutulong lang ako sa mga customer. Naglalagay ako ng pera, hindi kumukuha. Sa sahod ng isang dishwasher, sabat ni Carmen na may pang-uuyam. Convenient naman. Bahagyang nanginig ang mga basag at gasgas na kamay ni Carlos. Tumingin siya sa paligid, litong-lito at sugatan. Hinding-hindi ako magnanakaw. Hindi kanino man, lalo na rito. Ang dinner na ito ang naging lifeline ko. Nag-atubili si Teresa halatang naguguluhan. Carlos, lagi kitang pinagkakatiwalaan. Mahina niyang sabi, pero hindi nagsisinungaling ang mga numero. At ngayon, may 2 nang nagsasabing nakita ka malapit sa rehistro. 2? Tanong ni Carlos, litong-lito ang mga mata. Sina Carmen at Mario, paliwanag ni Teresa, pareho nilang iniulat na nakita ka sa drawer ng cash. Dahan-dahang sumilay sa mukha ni Carlos ang pagkaunawa, hindi dahil sa pagkakasala, kundi sa bigat ng pagtataksil.
Bahagyang bumagsak ang kanyang mga balikat. Naramdaman ni Ricardo ang bukol sa kanyang lalamunan. Hindi lumaban si Carlos, hindi siya nagturo ng iba, hindi siya nakiusap o nagbintang. Nakatayo lang siya, kalmado at marangal, na parang ang mismong pagpapanatili ng dignidad niya ay mas mahalaga kaysa linisin ang kanyang pangalan. Naiintindihan ko, mahina niyang sabi, kung ganon, marahil nais niyo na ang aking pagbibitiw. Kailangan kitang tanggalin, Carlos, sagot ni Teresa, bakas ang pagsisisi sa tinig. Mahigpit ang polisiya laban sa pagnanakaw. Natahimik ang buong diner, tumigil ang lahat ng pag-uusap at nakatingin ang bawat isa sa dish station. Bakas ang hindi makapaniwalang reaksyon sa mga mukha ng mga nakakaalam sa pagkatao ni Carlos. Ia-accompany ko siya para kunin ang gamit niya, alok agad ni Mario, may mapanuksong ngiting pilit niyang tinatago sa anyo ng profesionalismo. Hindi na kailangan, sabi ng isang bagong boses, kalmado, matatag at hindi pamilyar sa karamihan, lahat ay napatingin. Tumayo si Ricardo mula sa kanyang booth, hindi na nakayuko, hindi na nagtatago. Nakataas ang kanyang ulo, matatag, habang inaalis ang sombrero at naglakad ng may autoridad patungo sa grupo. Nanlaki ang mga mata ni Teresa nang makilala siya. Mr. Santos? Ako, hindi ko alam na nandito kayo. Malinaw naman, putol ni Ricardo, matatag ang tinig. May sitwasyon dito na nangangailangan ng atensyon ng may-ari. Natahimik ang buong diner. Natigil ang mga kubyertos sa ere, lumagitik ang mga plato sa nakapirming mga kamay, at ang kusina'y tuluyang napasa ilalim sa katahimikan. Lumapit si Ricardo, mabigat ang kanyang presensya na tila sapat upang utusan ang lahat. Hindi ito inspeksyon na sorpresa, aniya, nakatingin sa mga empleyadong namumutla. Narito ako buong linggo, nanood, nakinig, natutunan kung ano na ang nangyari sa negosyo kong ito. Diretso niyang tinitigan sina Carmen at Mario. At ang natuklasan ko, nakabibingi. Natawa ng pilit si Mario, nawawala ang kanyang kumpiyansa. Sir, sinusunod lang namin ang protocol, pautal niyang sabi. Ipinapaliwanag ko lang kay Teresa. Sapat na. Ang tinig ni Ricardo ay kalmado, ngunit ang talim nito'y mas matindi pa sa sigaw. Agad na tahimik si Mario. Nakatayo pa rin si Carlos, hawak ang basang tuwalya, nakatitig kay Ricardo na puno ng pagkabigla. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang nangyayari. Humarap si Ricardo sa lahat ng naroon. Para sa mga hindi nakakakilala, ako si Ricardo Santos. Binuksan ko ang diner na ito 15 taon na ang nakalipas. Mula sa wala, itinayo ko ito. Ang pananaw ko'y simple. Itrato ang mga customer na parang pamilya at bigyan ng respeto ang mga empleyado. Inilabas niya mula sa kanyang coat ang isang maliit na electronic device. May narinig akong sabi na sira ang mga security camera. Nakapagtataka dahil personal kong inaprubahan ang mga bago 2 araw pa lang ang nakalipas. Mga nakatagong camera na may audio, nanlaki ang mata ni Teresa. Hindi ako naabisuhan. Alam ko, matatag na sagot ni Ricardo. At pag-uusapan natin yan mamaya. Pero ngayon, may karapatan ang lahat na makita ang totoong nangyayari dito. Lumapit siya sa TV na nakasabit sa dingding at ikinabit ang device, kumurap ang screen at nabuhay. Lumabas ang footage mula sa nakaraang araw. Nakita ng lahat si Mario na nagbibigay ng maling sukli at palihim na isinusuksok ang pera sa bulsa. Sumunod si Carmen, nag-void ng mga transaksyon matapos makaalis ang mga customer na parabang hindi nangyari ang mga bayad at dumating ang audio, klaro, malinaw. Kung ipapasa natin ang sisi kay Carlos, bulong ni Carmen, tatanggalin siya ni Teresa. Pagkatapos, papasok ang pinsan ko, paghahatian natin ang referral bonus, dagdag ni Mario na may ngisi. Wala nang matandang pabigat. Napaungol ang mga tao sa dinner, tumayo ang mga suki, galit ang mga mukha.
Napakubli ng bibig ni Teresa sa pagkagulat, ngunit hindi pa tapos si Ricardo. Mayroon pang iba, mabigat niyang sabi. Nagpatuloy ang video. Ipinakita si Carlos na tahimik na naglalagay ng sarili niyang pera sa rehistro para tulungan ng mga hindi makabayad. Ipinakita siyang naglilinis ng mga sulok kahit tapos na ang kanyang shift. Ipinakita siyang pinoprotektahan ang mas batang staff, tinatanggap ang sisi sa mga pagkakamaling hindi niya ginawa. Ipinahinto ni Ricardo ang video sa isang frame, sina Mario at Carmen na nakatayo sa rehistro, kunway nagbibilang habang isinusulat ang peking pagkawala. Ang insidenteng ito ngayong umaga, sabi ni Ricardo, muling humarap, ay planado, kinurakot, peke upang ipahamak ang isang inosenteng tao. Nagdilim ang kanyang tinig. Ang tanging pagnanakaw na nangyari dito ay mula mismo sa mga taong nanunuro. Nanlambot si Mario na mutla at pawis ang noo. Mr. Santos, pakiusap, isang malaking hindi pagkakaintindihan lang ito. Nagmatalim ang tingin ni Ricardo. Hindi pagkakaintindihan? Ulit niya. Yan ba ang tawag mo sa pagtatanim ng ebidensya, sa pagnanakaw sa negosyo ko, sa pagyurak sa dangal ng isang taong mas may karangalan, kabutihan at integridad kaysa sa inyong dalawa? Nanatiling banayad ang kanyang boses, ngunit ang lakas nito'y umalingaw-ngaw sa buong silid. Tinukso niyo ang isang taong nagbigay ng lahat upang makatulong kahit wala na siyang maibigay. Isang taong nagtrabaho ng higit pa kaysa sa inyo. Isang taong sa kabila ng pagkawasak at kahirapan, hinding-hindi tumigil sa paggawa ng tama. Nagsimulang umiyak si Carmen, bumababa ang itim na guhit ng maskara sa kanyang pisngi. Pakiusap, hindi namin sinasadya. Hindi niyo sinadyang mahuli, putol ni Ricardo. Malamig ang tinig na parang bakal. Yan lang ang pinagsisihan ninyo. Pagkatapos ay humarap siya kay Teresa. Alam mo ba na nakatira si Carlos sa isang sirang trailer sa likod mismo ng diner na ito dahil patuloy pa rin siyang nagbabayad ng medical bills mula sa sakit ng kanyang yumaong asawa? Alam mo bang nilalampasan niya ang sarili niyang pagkain para matulungan ang mga customer na walang pambayad? Alam mo bang pumapasok siya araw-araw, nagtatrabaho kahit masakit ang mga kasukasuan niya dahil ayaw niyang maging pabigat kaninuman? Dahan-dahang umiling si Teresa, may luha na sa mga mata. Siyempre hindi mo alam, dugtong ni Ricardo, dahil ni ako man ay hindi ko alam. Ang sistemang ginawa ko, ang pamunuan na iniwan ko ay nabigo sa kanya. Ako ang nabigo sa kanya. Huminto siya hindi lamang sa staff kundi sa lahat ng naroon sa dinner. Si Carlos Soriano ang sagisag ng lahat ng pinaninindigan ng Santos' dinner. Kabaitan, integridad, paglilingkod. At sa halip na kilalanin yon, siya'y ipinahiya ng dalawang taong ang iniisip lamang ay ang sarili nila. Biglang sumugod si Mario patungo sa pinto, ngunit hinarangan siya ng dalawang matagal ng suki, nakahalukip-kip ang mga braso. Wala kang pupuntahan, ani Ricardo nang hindi itinaas ang boses. Hahanapin kayo ng pulis, nasa video ang lahat ng ninakaw ninyo. Nagsimula ng humagulgol si Carmen habang ang mukha ni Mario ay umikot sa galit. Hindi mo magagawa ito, sigaw niya. May karapatan kami. Meron, kalmadong sagot ni Ricardo, simula sa karapatang manahimik at mariin kong iminumungkahi na gamitin ninyo iyon. Eksakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang pulis. Nakipag-ugnayan na si Ricardo sa kanila kaninang umaga, ibinahagi na ang footage. Habang inaaresto ni na pulis si Mario at Carmen, binabasa ang kanilang karapatan. Tahimik na nanood ang lahat ng nasa diner, ang kanilang krimen, ang kanilang pangalan, at ang kanilang kahihiyan. Ngayon ay alam na ng lahat. Pagkatapos humarap si Ricardo kay Carlos. Nakatayo ang matanda, may hawak pa ring basang tuwalya, pinagmamasdan ang lahat ng nangyari ng may tahimik na lakas. Carlos, malumanay na sabi ni Ricardo, may utang akong paumanhin sa iyo. Hindi lang para sa araw na ito, kundi para sa lahat ng hinayaang mangyari.
dahil hindi ko sinigurong nakukuha mo ang respeto na nararapat sa iyo. Sana bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang mga pagkukulang. Tinitigan siya ni Carlos gamit ang pagod ngunit malinaw na mga mata. Huwag ka nang humingi ng tawad, Mr. Santos, aniya. Hindi mo alam. Dahan-dahang tumango si Ricardo. Hindi ko alam pero hindi iyon dahilan. At ngayon, malalaman ng lahat. Malalaman nila kung sino ka at kung ano ang nagawa mo para sa lugar na ito. Nagpalakpakan ang mga tao sa diner. Tumayo ang mga customer, pumalakpak at humiyaw para sa tahimik na taong maraming buhay ang nahipo sa kanyang simpleng kabutihan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tunay na nakita si Carlos. Kinabukasan nagbukas ang Santos's Diner gaya ng dati, ngunit lahat ay nagbago. Mabilis kumalat ang balita sa bayan. Ang kwento ng lihim na pagbisita ng may-ari, ng nakatagong kamera at ng pag-aresto sa 2 empleyado ang naging usap-usapan sa bawat bahay. Ngunit higit sa lahat, narinig ng lahat ang tungkol kay Carlos. Puno ang bawat booth. Hindi ng mga tsismoso, kundi ng mga kapitbahay at mga customer na dumating upang ipakita ang kanilang suporta para sa taong naghuhugas ng pinggan. Maagang dumating si Ricardo, payak ang pananamit, walang suit, walang kurbata. Nais niyang iparating ang mensahe, magbabago na ang lahat. Hindi na siya mananatiling nakatagong may-ari sa likod ng spreadsheets at mga pulong. Narito siya upang mamuno. Gaya ng dati, dumating si Carlos ng eksakto sa oras. At bagaman sinikap niyang manatiling tahimik, imposible iyon. Binati siya ng mga customer ng mainit, marami itinatawag siya sa pangalan, may mga nakikipagkamay, ngumingiti at yumayakap. Halata ang pagkailang niya sa atensyon. Carlos, mahinahong tawag ni Ricardo, tinuturo ang kanyang opisina. Pwede ba kitang makausap sandali? Tahimik ang silid habang naglakad si Carlos. Alam ng lahat na ang usapang ito ang magtatakda ng susunod na kabanata. Sa loob ng opisina, inalok ni Ricardo si Carlos na maupo. Buong gabi akong nag-isip tungkol sa lahat ng natutunan ko ngayong linggo, panimulan niya, tungkol sa kwento mo, sa integridad mo, at sa kung gaano kalayo ang nalihis ng negosyo ko mula sa mga pinaniniwalaan kong halaga. Nakapulupot ang kamay ni Carlos sa kanyang kandungan. Pasalamat ako sa trabaho, anya. Dumating ito sa panahong akala ko'y wala nang tatanggap sa akin. Yan mismo ang gusto kong pag-usapan, sagot ni Ricardo. Inilahad niya ang isang folder sa mesa. Hindi lang ito pasasalamat, ito'y pagkilala. Binuksan ni Carlos ang folder. Habang binabasa ang nilalaman, dahan-dahang lumaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Hindi ko maintindihan. Simple lang, ginitian siya ni Ricardo. Simula ngayon, ikaw ang magiging floor manager. Napakurap si Carlos. Pero hindi pa ako nagtrabaho bilang manager. Hindi mo kailangan ng karanasan, sabi ni Ricardo. Matagal mo nang ginagawa iyon sa gawa. Kilala mo ang diner na ito higit kaninuman. Tinatrato mo ang bawat customer na parang mahalaga sila. Tinutulungan mo ang mga kasamahan kahit hindi nila iyon laging nararapat. Isa ka ng manager sa lahat ng paraan na mahalaga. Tinapik ni Ricardo ang folder. May kasamang pagtaas ng sahod, kumpletong benepisyo, mas maayos na oras ng trabaho. Hindi mo na kailangang pahirapan ang sarili mo para lang matapos ang bawat shift. Bago pa makapagsalita si Carlos, inilapag ni Ricardo ang isa pang folder sa mesa. Mayroon pang higit pa. Tinawagan ko ang anak mong nasa Seattle kagabi, mahinahong sabi ni Ricardo. Napatingala si Carlos, nagulat. Tinawagan mo si Sarah? Hindi niya alam ang tungkol sa trailer o sa mga utang. Alam na niya ngayon, sagot ni Ricardo, dahan-dahang tumango. Sinabi ko sa kanya ang lahat, kung saan ka nakatira, ang utang sa ospital at kung gaano ka nakatagal na nagdurusa ng mag-isa. Namuo ang luha sa mga mata ni Carlos. Ayokong maging pabigat sa kanya. Yan mismo ang sinabi niya, sagot ni Ricardo na may mabait na ngiti.
at pinapaalala niya sa iyo ang pagmamahal ay hindi pabigat. Ito'y isang pribilehiyo. Tinapik ni Ricardo ang ikalawang folder sa mesa. Sa loob, makikita mo ang titulo ng isang maliit na bahay. 3 block lang mula rito. Hindi ito mansyon, pero maaliwalas, malinis at malapit sa trabaho. At ang pinakamahalaga, iyon na ito. Libre, walang renta, walang mortgage. Isipin mo ito bilang 7 taon ng bonus na matagal ka ng karapat-dapat. Nanginginig ang mga kamay ni Carlos habang binubuksan ang folder. Nakatitig sa papel na may pangalan niya bilang may-ari. Mr. Santos, hindi ko matatanggap ito. Sobra na, umiling si Ricardo. Hindi pa sapat, yumuko siya ng bahagya. Nakausap ko na rin ang ospital. Simula ngayong umaga, bayad na ang lahat ng utang medikal ng iyong asawa. Doon tuluyang bumigay si Carlos. Ang matatag at tahimik na taong kay tagal nang nagtiis ay hayagang umiyak. Ang bawat linya sa kanyang mukha ay tila nagbuhos ng mga taon ng sakit at ngayon ng pagginhawa. Bakit? Bulalas niya sa gitna ng luha. Bakit mo gagawin lahat ng ito para sa akin? Bahagyang nanginginig ang tinig ni Ricardo dahil pinaalala mo sa akin kung ano talaga ang mahalaga. Ang negosyong ito ay hindi dapat para lang sa kita o paglago. Ito'y para sa mga tao. At habang puro salita lang ang mga pinanghahawakan ko, ikaw ang namuhay ayon dito araw-araw. Tumayo siya at iniabot ang kamay. Kaya salamat, Carlos, sa pagtuturo sa akin kung paano maging mas mabuting tao, hindi lang bilang negosyante, kundi bilang kapwa. Paglabas nila mula sa opisina, sumabog ang palakpakan sa buong diner. Tumayo ang mga tao, pumalakpak at sumigaw para kay Carlos, hindi lamang bilang empleyado, kundi bilang puso ng kanilang komunidad. Nakatayo si Teresa sa may counter, namumula ang mga mata sa pag-iyak, ngunit totoo ang kanyang ngiti. Lumapit ang mga staff, niyakap si Carlos at binati siya. Itinaas ni Ricardo ang kamay. May isa pa, muling natahimik ang lahat. Simula ngayon, magbabago ang pagpapatakbo ng Santos's Diners. Sa lahat ng aming sangay, ipatutupad ang bagong pulisya. Bawat empleyado ay makakatanggap ng sapat na sahod para mabuhay, kumpletong benepisyo at access sa emergency assistance. Tumingin siya sa lahat. Walang sino man sa kumpanyang ito ang dapat mamili sa pagitan ng pagtulong sa iba at pagbabayad ng sariling bayarin. Muling sumabog ang palakpakan. Nakatayo si Carlos sa tabi ni Ricardo, halos hindi makapaniwala sa pagmamahal at pagkilalang ibinuhos sa kanya. Lumapit si Amy, ang batang inang tinulungan ni Carlos ng ilang ulit, kasama ang kanyang mga anak. May hawak na sobre. Nagambagan kami para sa iyo, mahina niyang sabi. Hindi kalakihan, pero maingat na tinaas ni Ricardo ang kamay. Lahat ng gastusin ni Carlos ay sagot na aniya. Pero may mas magandang ideya ako. Nginitian niya si Carlos. Gagamitin natin ang perang ito para simula ng bago. Ang Carlos Soriano Community Fund. Tutulong ito sa iba pang dumaranas ng utang sa ospital o matinding hirap, gaya ng laging ginagawa ni Carlos. Tumingin si Carlos sa paligid, sa mga mukha ng mga taong tinulungan niya, madalas nang hindi nila alam. Nandoon siya sa kanilang mga laban, nakisaya sa kanilang maliliit na tagumpay, at hindi kailanman humingi ng kapalit. At ngayon, ang kanilang mga ngiti ay sumasalamin sa tahimik at pangmatagalang epekto ng kanyang kabutihan. Sa mga sumunod na linggo, lumipat si Carlos sa kanyang bagong bahay at sinimulan ang tungkulin bilang floor manager. Kahit hindi na niya kailangan ang trabaho, nanatili siya dahil ang Santos's Diner ay higit pa sa lugar ng trabaho. Ito'y pamilya, ito'y layunin, ito'y tahanan. Bawat umaga kapag pumasok si Carlos sa pintuan, hindi na siya tinitingnan bilang pagod na dishwasher sa likod. Nakikita na siya kung sino talaga siya, isang taong ang tahimik na kabutihan ay nagbago hindi lamang ng isang negosyo, kundi ng isang komunidad.
tinupad ni Ricardo ang kanyang salita. Naging aktibong presensya siya sa lahat ng sangay, sinisigurong kumalat ang kultura ng malasakit at pagkakalinga lagpas sa iisang diner. Samantala sina Mario at Carmen ay naging babala sa buong industriya ng restaurant, isang paalala na higit na mahalaga ang karakter kaysa katalinuhan at ang tunay na halaga ng tao ay sinusukat hindi sa kinukuha niya, kundi sa ibinibigay niya kapag walang nakakakita.